ko lang, tutulungan lang po natin yung mga kalaban natin. Kasi po, lahat na po ng uri, lahat na po ng uri ng paninira, ginawa na po nila sa mga Duterte. Di ba? Lahat araw-araw nilang sinisiraan. Ang tanong, siguro ito yung tanong nila sa kanilang mga isipan. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumabagsak yung mga Duterte? Bakit number 1 pa rin at malayo ang agwat ni BP Sara sa mga susunod sa kanya sa mga presidential survey? Bakit hanggang ngayon very popular pa rin si BP Sara at ang mga Duterte sa mga taong bayan? No? Kasi po, maaaring hindi nyo na alam kasi lahat na ginawa ninyo, lahat na ng pambabaton na ginawa nyo, lahat na ng paninira ginawa ninyo sa mga Duterte. Pero bakit hindi pa rin nasisira? Di ba? Simple lang po ang sagot dyan. Yung akala nyong paninira sa kanila, yung akala nyo sinisiraan nyo sila, yun po ang dahilan kung bakit namin sila hinangaan. Baliktad po eh. Ipinansisira nyo sa kanila yung hinahangaan namin sa kanila. Halimbawa po, pinakamalupit na paninira ninyo, kriminal si Tatay Digong at ang mga Duterte dahil sila ay very willing na mag-conduct ng war on drugs. Ipinansisira ninyo yung war on drugs. Samantalang, diyan kami bumilib kay Tatay Digong. Siya lang po ang tanging presidente na talagang nakapagpatigil ng malawakang paggamit ng droga sa Pilipinas. Ipinansisira ninyo yung war on drugs. Samantalang hinahanap-hanap namin yan tuwing may nakikita kami, tuwing naririnig namin na may balita na isang anak, pinatay ang kanyang ina dahil lulong sa droga. Tuwing may nakikita po kami na live video na isang pulubi pa nga yung sabi, nananapak ng pasaherong senior citizen sa jeepney. No? Alam natin, yung itsura nun, droga po yun. Yun pong mga nakikita po natin na pagbalik na naman ngayon, bida na naman po yung mga addiksyones. Sila na naman po ang bida sa kanto. Nagbalik na naman po sila. O, yan po yung mga panalangin namin na sana mabalik yung war on drugs ni Tatay Digong noong araw. Yan yung ipinapanira ninyo. O ikalawa, ano pa ba yung pinapanira nila? War on criminality. Galit na galit sila kay BP Sara dahil nananapak ng sheriff. Galit sila sa mga Duterte dahil pinapakain yung masyadong matatapang. O rugby pa pala yung hawak ng tao na yun. Hindi ka naman mananapak ng walang dahilan kung hindi ka sabog eh. Balik na po yan. Ang dami po napapanood. Meron nga isang katutak na batang rugby boys lumusob sa isang jeepney. Pinaghablot na lang lahat eh. O 100 yata yun. Napanood ko rin. Kaya po, pinansisiraan ninyo yung war on drugs. Yan po yung gusto ng mga taong mabalik. Paano yung masisiraan yung mga Duterte? Yung pinansisiraan nyo. Talagang, kasi yung iba, pag siniraan mo, hindi totoo yan. Hindi po totoo na ako'y magnanakaw. Hindi po totoo na ako'y nabigyan ng maleta. Hindi nyo naman sila sinisiraan na nabigyan ng maleta. Hindi nyo sila sinisiraan na parte ng flood control. Ang pinansisiraan nyo sa kanila, magagandang bagay na ginawa ng mga Duterte. Halimbawa, yung pananapak ni BP Sara. O sa pangkalahatan, yung pagiging marahas sa pananalita ng mga Duterte, marahas sa gawa, sa mga kriminal. Yan po yung gustong-gusto namin. Hinahanap-hanap namin. Pinansisira nyo, violente si BP Sara, violente si Digong, mura ng mura. Yan po yung hinahanap-hanap namin ngayon. Yung mga katangiang ganyan. Sino yung magmumura sa mga walang hiyang kriminal, lalo na sa gobyerno? Sino yung magmumura sa mga tiwaling kawani ng gobyerno? Sino yung magmumura sa mga engineer na nagnakaw ng flood control? Sino yung magmumura sa mga taga-DPWH?
Hinahanap namin yan yung pinapansira ninyo. Naintindihan nyo? Kaya nananatiling buhay sa amin si Tatay Digong at ang kanyang ang mga Duterte. Dahil sinisiraan ninyo yung maganda nilang ginagawa. Hindi po masama maging marahas sa mga kriminal. Isa pa. Tignan po ninyo. Yung pong kanilang war on corruption. Yung papakain ko sa iyo yan pag hindi kayo tumigil. Gustong gusto namin ipakain ninyo yung maleta sa mga magnanakaw. Yun. Sabi nyo marahas yung mga Duterte. Galit kayo sa marahas ng mga Duterte. Kanino marahas sa mga Duterte? Sa mga kriminal. Sa mga korap. Yan po yung hinahanap namin. Hindi tatagal yang sa unang taon pa lang ng pagnanakaw dyan. Hindi na po sila makakapagnakaw sa flood control. Isa pa. Yung pagwawakas ng insurgency. Yung tinapos. Yung talagang halos wala na po natira sa mga rebelde. Kahit na ano pong rebelde. Eto kitang-kita natin, kakampi ninyo eh. Kakampi ng gobyernong ito. Yung mga kaibigan ng mga rebelde. Yung winawakasan nila Tatay Digong at ng mga Duterte, kakampi nitong mga to. Build na sinisiraan ninyo. Sabi nila, hindi raw tinuloy ni Tatay Digong, hindi raw nakumpleto, kaya raw nakatunganga. Putang, ngayon lang po ako nakakita. Si Tatay Digong, may konting nasimulan si Pinoy, tinapos niya lahat. At marami po siyang simulan na natapos. May mga sinimulan po si Tatay Digong na hindi tinapos ng gobyernong to, yung pala isisisi kay Tatay Digong eventually. Bakit hindi tinapos siya ni Tatay Digong? 6 na taon siya. Kayo nga, tatapusin nyo na lang, hindi nyo pa ginawa eh. Alam nyo yun, lahat ng paninira nyo, Dolomite, paiimbestigahan ni Ridon. Yung gumanda ng Dolomite, yung naging pasyalan ng Dolomite, papaimbestigahan bakit daw naging pasyalan. Samantalang basurahan niyan dati. Taihan niya ni Ridon eh. Kaya gusto niyang imbestigahan, diyan yata siya tumatain noong araw. Kaya hinahanap-hanap ng wet packs niya. Alam niyo yun? Panay magagandang ginawa. Pakikipagkaibigan sa China at Russia. Friends to all. Hindi po sa panahon po ni Tatay Digong, yan, mali po yung pinapakalat nyo na si Tatay Digong ay inaway niya yung US. Inaway niya sino yung Obama dahil nakikialam eh. Pero si Donald Trump, hindi ba presidente ng US si Donald Trump? Hindi ba sila magkaibigan ni Digong? Yung konsepto ng friends to all, enemies to none, ayaw ninyo. Gusto nyo kaibigan lang US. Imagine ninyo kung tinuloy ninyo yung pakikipagkaibigan sa China. At sa Russia. Wala sana tayo naging problema sa langis. Baka mababa pa rin kasi may direktang contact tayo sa Russia nung panahon na nagdigmaan. Yan yung sinasabi natin. Kaya asar sa inyo yung mga tao, sinisiraan ninyo yung mga Duterte araw-araw sa magaganda nilang proyekto. Sinisiraan nyo yung war on drugs. Wala naman kayong ginawa para mapigilan ng droga. Panay report lang. Nakahuli kami ng droga. Ngayon lang po ako nakakita ng gobyerno na nakakahuli ng droga na walang tao. Lumalango yung droga papunta sa mga pulis. Wala nahuhuling tao. Ang dami-dami yung una nilang malaking huli. Ang dami-daming droga. Isang tao lang. Beyond logic eh. Sa panahon ni Tatay Digong, nagbabypass operation, nanlalaban dahil lang sa wala pang 1 kilong droga.
Ngayon, tunay-tunilada yung droga. Walang tao. Ang bilis naman magbago ng mga kriminal. Wala pang 1 kilo, nakikipagpatayan na eh. Manood po kayo ng mga pelikula. 1 kilong cocaine, 1 kilong shabu. Patayan na po yan. Hindi po ba? Pero dito, tunay-tunilada, lumalangoy. Lumulutang sa tubig, mahuhuli. Walang ibang taong nahuli. Mahuhuli lang po. Droga lang. Only in the Philippines, only sa panahon ni BBM. Kaya, tapos nagtataka kayo ngayon, bakit hindi pa rin napapabagsak yung mga Duterte? Araw-araw na kayong naninira. Araw-araw nyo nang sinisiraan. Paano nyo mapapabagsak yung mga Duterte? Wala na naniniwala sa paninira ninyo eh. Nung una, ano pa no? Pero yung araw-araw sisisihin nyo. 1 taon na po nakakulong mahigit si Tatay Digong. Siya pa rin na may kasalanan. Diyan sa barilan niya. Barilan sa Tacloban, si Digong pa rin na may kasalanan. Paano nyo paniniwalaan yung mga paninira kay Duterte? Kasi DDS daw yung yung tsahin. 90% ng Pilipino, DDS. Kung yan lang po yung pagbabatayan nyo, 90% po ng mga Pilipino, Duterte supporter. Yung iba lihim lang, yung iba lantad. Ibig ba sabihin, pag gumawa yung 90% ng kasalanan dahil DDS sila, putang yung katarantaduhan yan. Magtanong kayo ng mga bagong pasok sa bilangguan. Tanungin nyo kung maka-Duterte sila o maka-Marcos. Yung pagiging maka-Duterte ba nila, yun ang dahilan bakit sila nakulong? Gumawa sila ng krimen. Kaya, ang paninira ninyo sa mga tao, sa mga Pilipino, tatanggapin lang yan ng mga bobo at tanga. Yan lang po ang tatanggap dyan eh. Si Duterte pala may kasalanan nung barilan sa Tacloban. Samantalang sa usapan ng mga bata, kung ano-ano sinisisi nyo. Sinisi pa yung Gorbax. Hindi nga namin naunawaan yung Gorbax na yan kung paano nangyari na magiging napaka-normal po. Hindi po ako naniniwala dyan. Yang mga ganyan na sisisihin yung social media ay yung mga nilalaro ng mga bata. Yan po malaking kalokohan po yan. Matagal na tayo naglalaro ng baril-barilan. Namaril ba tayo? Namaril ba tayo nung tayo po ay Baka hindi naglalaro yung mga bata na yan ang sinasabi niyong games eh. Nanonood tayo ng mga violente. Tama, lahat ng mga pelikula ni Stallone tsaka ni nakalakayan natin yan, pinanonood natin yan yung Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 18. Rambo 18 na. Hindi pa rin tayo naging violente. Ilan na napatay ni Lito Lapid sa pelikula? Naging violente ba tayo? Mga katarantaduhan yan. Hindi nyo nalulutas yung mga problema. Naninisi kayo ng mga... Tapos yun ang pagbawal natin ng mga... yan na lang nga pinapanalo natin eh. Mga computer games eh. Alam niyo po, saan tayo nagcha-champion sa buong mundo? Doon po sa walang papel ang ating gobyerno. Sa totoo lang po. 'Di ba? Bilyar. Kaya nag-champion yan sila Bata Reyes, mga tambay yan ng bilyaran. Hindi nag-aaral, tambay ng bilyaran. Puta, natuto ng skills. Naging world champion. Yung mga e-games natin ngayon na nagcha-champion sa mga Dota at saka iba pa. Hindi ko na alam kung ano pa ibang laro bukod sa Dota. Champion tayo, world eh. Kasi mga tambay yan sa... Hindi na nakakapasok dahil laro lang ng laro.
Pero yung mga may pakialam yung gobyerno, hindi po tayo nagcha-champion kahit kailan. Sa mga kusa lang po dahil, ayun po, tambay. Kaya ang kasabihan po ng mga champion, wag po kayo hingi ng ano, sa mga champion ng bilyaran. Kasi ganito po ang payo ng mga yan. Ang pag-aaral nakakasira. Nakakasira ng pagiging champion. May potential ka sana kung tumambay ka sa bilyaran. Hindi po, hindi natin sasabihin yan. Anyways, yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon yung mga Duterte namamayagpag. Hindi na nga nila pinipicture si BP Sara eh. Hindi na nga nila pinapakita yung mga pagdalaw ni BP Sara sa mga patay. Bakit po? Kaso sinisiraan nila araw-araw eh. Yung paninira nila. Pucha, yan ang gusto namin, nananapak ng sheriff. Gusto namin pag presidente yan at may magnanakaw na cabinet official. Sapakin ni BP Sara.